Mamelo, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Holy Righteous One, because He is great, He is awesome, amazing, glorious, full of wisdom and knowledge, full of love and mercy. He's faithful to us for all eternity. Our Father is magnanimous. He is good. No one is like our Father. He created us in His image and likeness. He created this world just by His words alone. He's powerful, omniscient, omnipresent, omnipotent is our Father, Yahweh, El Shaddai, Jehovah, the great God, Almighty. And He sent to us our Savior, Jesus Christ, the only mediator to the Almighty Father. No one else but Jesus. The Almighty Father exalted the name of Jesus above all names. Jesus, He is our high priest, the Messiah, the Lamb of God, the bread of life, our hope and our future. He considers us His friends, and He laid down His life for His friends. The precious blood of Jesus will never lose its power. Jesus presented us to our Father. He is the man clothed in linen with an inkhorn, our Savior. Who broke the bondage of sin and shame for us to claim our inheritance as children of the Almighty Father. And Jesus prayed to our Father to send to us the Holy Spirit to guide us always, so that we may walk in the path to righteousness, so that we may walk in the path that Jesus forged. Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Almighty Father unless the person has Jesus in his heart, has faith in Jesus. The Holy Spirit is showering us with gifts and fruits every day, giving us blessings upon blessings, as ordered by our Father. Our Father is faithful to us. He will never leave us nor forsake us. Even if we are already old and gray, He will remain faithful, for He can never deny Himself. We are His portion, His inheritance, His treasure. So, Iska, last time we read Job chapter 19. So, si Job, even though he was experiencing pains and sufferings, he still trusted the Redeemer. So sabi dito ni Job, for I know that my Redeemer lives. And He shall stand at last on the earth. And after my skin is destroyed, this I know, that in my flesh I shall see God.
whom I shall see for myself, and my eye shall behold, and not another. How my heart yearns within me to see the Almighty Father. Kahit na masira ang kanyang katawan, sabi niya, I will still praise the Almighty Father. Job was faithful to the Almighty Father. So pinapakita dito na kahit na nakakaranas ng pains and sufferings, we must remain faithful to our Father. Because from our Father came everything and so much more that we have here on earth. And the spiritual realm. Pero dito sa Job chapter 20, ito naman si Zophar, ang friend, one of the friends of Job, no? All the friends of Job were mocking him, persecuting him, condemning him. Anong klase mga kaibigan to? Gutay-gutay na ang katawan ni Job sa pigsa. Natutulog na lang siya sa sahig, sa alikabok. Ang damit niya, punong-puno ng pus cells, no, nana, dahil sa pigsa. Wala mapaglagyan na yung pigsa eh. Bukol-bukol, and then after ng bukol, puputok naman yon yung pigsa na yon. Tapos after magputok yon, may tutubo na naman na bago. Patong-patong na yung pigsa sa katawan at mukha ni Job kasi kahit sa talampakan na sa ulo. So wala na siyang buhok dito, kalbo siya. At inilayo siya sa ibang mga tao. Kasi nga, yung pigsa, Staphylococcus, yung bacteria nun, nakakahawa yun. Actually, lahat ng bacteria, virus, mga fungal infection, nakakahawa lahat ng mga sakit. Dahil kaya tayo may sakit dahil sa dumi na nakain natin or na-ingest natin. Itong kay Job, inalaw ni Almighty Father na humina ang kanyang resistensya. Kaya lumabas ang mga bukol-bukol at pigsa sa kanyang katawan. Dahil sa katawan natin talaga madumi tayo. Kaya lang tayo, may resistensya kasi tayo, no? Ano ba yung tawag sa resistensya sa English? Immune system, malakas ang immune system. Dito humina ang kanyang immune system. Inalaw ni Almighty Father. No? So si Zophar, pinagpipilitan na may kasalanan si Job. Na ang mga tao ay na makasalanan ay pinaparusahan ni Almighty Father. Pero ang mga good people or righteous people hindi pinaparusahan ni Almighty Father or hindi nakakaranas ng pain and suffering. Siya ang gustong ipadating ng tatlong friends of Job. Na yung mga wicked men lang daw ang nakakaranas ng pains and sufferings. Mali sila doon, no? Mali sila. Hindi lang yung wicked, but also those people who are faithful to the Almighty Father, because this world is a testing site. So dito na tayo iska, no? Sa Job chapter 21, iska, naintindihan mo ba? O naintindihan ko sarili ko. Job chapter 21, then Job answered and said, listen carefully to my speech, and let this be your comfort or consolation. Bear with me that I may speak, and after I have spoken, keep mocking. Sabi ni Job. Ang saklap, no? Ang sakit para kay Job.
Inayawan na siya ng kanyang ng mga kamag-anak, kahit mga servant niya, wala siya. Ang lumapit lang sa kanya, itong 3 lalaki, na kinukondena pa siya. Verse 4. As for me, is my complaint against man? And if it were, why should I not be impatient? Look at me and be astonished. Put your hand over your mouth. Tingnan niyo ako mabuti, sabi ni Job. Magugulat kayo. Tingnan niyo ako. No? Lilalagay niyo yung kamay niyo sa bibig niyo. Papaganon kayo, sabi ni Job. Even when I remember, I am terrified and trembling takes hold of my flesh. Nakakatakot. Ang tsura ko, nakakatakot. Ang pinagdaanan ko, pati ang itsura ko. And trembling takes hold of my flesh. Why do the wicked live and become old? Yes, become mighty in power. Yung mga wicked people, mahahaba ang buhay nila, sabi ni Job. They become mighty in power. Nagkakaroon sila ng power, fame, and wealth. Yung mga wicked people. Their descendants are established with them in their sight, and their offspring before their eyes. Kahit yung kanilang mga descendants, nagiging abundant. Lumalawak ang kanilang wealth at saka yung power nila. Marami tayong nakikita sa society na gano'n. Example, pinakamadaling na example, yung mga politicians, yung mga lawyers, attorney. Pinakamadaling example yun. Dahil magaling magsinungaling sila. Yung mga pinakamalapit mga chismosa sa kalye. Verse 9, their houses are safe from fear, neither the wrath of God upon them. Hindi sila napaparusahan ni Almighty Father. Totoo naman, may mga tao na kahit na wicked, hindi sila napaparusahan ni Almighty Father. Hindi sila nakakaroon ng experiences na malala. Masaya pa silang namumuhay. Nagkakaroon pa sila ng maraming properties dito sa mundo. Their bull breeds without a failure. Their cow calves without miscarriage. They send forth their little ones like a flock, and their children dance. Masaya sila. Dumadami palalo ang kanilang pera. They sing to the tambourine and harp and rejoice to the sound of the flute. Celebrate sila, nagpapaparty sila. They spend their days in wealth and in a moment go down to the grave. Masaya sila, and then darating ang panahon, mamamatay sila. Sabi ni Job. In a moment or without lingering. Na-enjoy nila ang kayamanan dito sa mundo at darating ang panahon, pupunta na sila sa Sheol or sa grave nila. Yet they say to God, depart from us, for we do not desire the knowledge of your ways. Yung mga wicked people na yon, yung mayaman sila, at ayaw nilang i-acknowledge si Almighty Father. Ayaw nilang sundin ang laws and statutes ni Almighty Father. Who is the Almighty that we should serve Him? Yan ang tanong ng mga mayayaman, mga famous, and in power. And what profit do we have if we pray to Him? Pag magpapray kami sa Kanya, sabi ng mga mayaman, anong profit meron kami? Mayaman na kami No? Kaya nga napakahirap para sa isang mayaman na makapasok sa kingdom of God. It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than a rich man to enter the kingdom of God. Kasi nga, feeling nila hindi na nila kailangan si Almighty Father. Feeling nila hindi sila makakapag-gain ng profit if they believe in the Almighty Father. Yun ang feeling nila. Yun ang kanilang mindset. Indeed,
Their prosperity is not in their hand. The counsel of the wicked is far from me. Hindi ako ganun na klase ng tao. Sabi ni Job, how often is the lamp of the wicked put out? How often does their destruction come upon them? The sorrows God distributes in his anger. They are like straw before the wind and like chaff that a storm carries away. Pag nagalit si Almighty Father, para silang mga ipa or mga walang klase na damo na patay na ang pwedeng gawin ay dalhin sa sunugan or sunugin. Para silang mga walang kwentang halaman na dinadala ng hangin. They say they are like straw from the wind. No? Alam natin, straw is ka, diba? Straw na sa pananiman. And like chaff that a storm carries away. They say God lays up one's iniquity for his children. Let him recompense him that he may know it. Hayaan natin si Almighty Father. No? Sabi ng mga mayayaman, God lays up one's iniquity for his children. Let him recompense him. Sila ang hayaang si Almighty Father ang mag-recompense. Ano bang another word for recompense? Sa tao. Let him recompense him. Si Almighty Father, i-recompense niya yung tao. Hihingan ng kabayaran. Yun. Remuneration or damages or payment. Atonement. Let him recompense him that he may know it. Nang ganun malaman ng tao na siya ay makasalanan. Let his eyes see his destruction. Yung mga wicked people, makita nila ang kanilang destruction. And let him drink the wrath of the Almighty. For what does he care about his household after him when the number of his months is cut in half? Ano ang mangyayari sa kanyang household kung siya ay wala na? What does he care about his household? Hindi na siya makakapag-alaga ng kanyang household kung ang kanyang buhay ay natapos na. Can anyone teach God knowledge since he judges those on high? One dies in his full strength, being wholly at ease and secure. Walang makakaturo kay Almighty Father ng knowledge. Kasi siya ang nagja-judge, siya ang full of wisdom, sa kanya galing lahat. Ang isang tao na mamatay in his full strength, being wholly at ease and secure. His pails are full of milk and the marrow of his bones is moist. Kahit na mamatay siya, mayaman, yung may mga kayamanan siya na naiiwan sa kanyang mga anak. Masaya siyang namamatay. May ganong ang tao, di ba, na mayaman siya, mamamatay na siya, masaya siya. Pero hindi niya alam ang kanyang kung saan siya dadalhin, no, ng buhay niya. Hindi siya aware. Verse 25, another man dies in the bitterness of his soul. Meron namang tao na namamatay na may pait na nararamdaman or yung bitterness sa kanyang kalooban. Never having eaten with pleasure. Hindi nakaranas ng ginhawa sa buhay. So yung una, binabanggit ni Job,
namatay yung tao, pero nung nabuhay dito, masaya siya, masagana ang buhay niya, mayaman siya. Pero hindi niya kilala si Almighty Father, pero mayaman siya dito sa mundo at namatay siya. Meron namang may isang namang klase ng tao na nakaranas ng hirap sa buhay at hindi nakaranas ng kasiyahan. Anong nangyari sa kanila pareho? Mayaman o mahirap? Parehong nangyari. They lie down alike in the dust. Mahirap o mayaman. Yun, kino-compare ni Job. Walang natira na kayamanan para sa mga anak at dahil mahirap siyang namatay. Yung isa naman, mayaman siya na namatay, mayroon siyang mga tagapagmana ng ari-arian. So pareho sila, kahit mayaman o mahirap, ano iska, never having eaten with pleasure, they lie down alike in the dust. Pareho sila naging alikabok. And worms cover them. Pareho silang inuod. Pantay-pantay lang ang tao. Mahirap o mayaman, pantay lang sa finish line. They lie down alike in the dust. And worms cover them. Uod. Inuud. Look, I know your thoughts and the schemes with which you would wrong me. Alam ko yung nasa utak ninyo. Sabi ni Job, alam ko yung nasa utak ninyo. At alam ko yung mga schemes nyo. Kung ano ang mga pinaplano nyo. For you say, where is the house of the prince, and where is the tent, the dwelling place of the wicked? Have you not asked those who travel the road and do not know their signs? Sabi ni Job. For the wicked are reserved for the day of doom, and they shall be brought out in the day of wrath. So ano ang kaibahan ng wicked sa righteous people? Yung nagtitiwala kay Almighty Father, yung mga wicked people, meron, ang patutunguhan nila ay doom. Galit ni Almighty Father. Eternal destruction. Eternal damnation. Who condemns his way to his face, and who repays him for what he has done. Yet he shall be brought to the grave, and a vigil kept over the tomb. Pero yung mga tao, pinagluluksa pa rin siya kahit na wicked siya. Pero yung kaluluwa niya, nandun na sa impyerno. The clouds of the valley shall be sweet to him. Everyone shall follow him, as countless have gone before him. Lahat ng tao susunod sa kanya. Ibig sabihin, lahat ng tao, dun ang patungo. Lahat ng mga taong walang tiwala kay Almighty Father. Ang mga wicked, dun patungo. Sa death. Pag sinasabing death dito sa Bible, ang death dito ay yung Sheol or impyerno. Yun ang ibig sabihin ng death dito. Yun ang second death. How then can you comfort me with empty words, since falsehood remains in your answers? Paano niyo ako kino-comfort sa mga sinasabi ninyo? Walang bearing yung sinasabi ninyo. Empty words. Hindi ako natutulungan ng mga salita ninyo. Dahil yung mga pinagsasabi ninyo, hindi totoo sa akin. Hindi applicable sa akin. How then can you comfort me with words, since falsehood remains in your answers? Sabi ni Job. Ito naman ang sagot ni Eliphaz. Then Eliphaz the Temanite answered and said, si Eliphaz to siya yung feeling full of knowledge and wisdom siya. Feeling lang niya, si Eliphaz. Then Eliphaz the Temanite answered and said, can a man be profitable to God, though he who is wise may be profitable to himself?
Is it any pleasure to the Almighty that you are righteous? Or is it gain to Him that you make your ways blameless? May nag-gain ka ba sa sinasabi mo na wala kang kasalanan? Sabi ni Eliphaz. Kasi nga, isip nila may kasalanan si Job. Yun ang lagi nilang iniisip. Dahil meron nga silang inggit kay Job. Is it because of your fear of Him that He corrects you and He enters into judgment with you? Kino-correct ka ni Almighty Father, sabi ni Eliphaz. Pero paano i-correct ni Almighty Father si Job? Kung righteous si Job sa paningin ni Almighty Father, so mali si Eliphaz, no? Is not your wickedness great and your iniquity without end? Sabi ni Eliphaz kay Job. Oh? Di ba marakasalanan ka at yung kasalanan mo walang katapusan? Sabi ni Eliphaz, anong klaseng kaibigan to? For you have taken pledges from your brother for no reason. Inaakusahan niya si Job. Itong accusation niya ni Eliphaz. For you have taken pledges from your brother for no reason and stripped the naked of their clothing. You have not given the weary water to drink. Swapang ka. Sabi ni Eliphaz. Paano magiging swapang si Job? Alam ba ni Eliphaz? Kilalang kilala ba niya si Job? And layo ng bahay niya. You've taken pledges from your brother for no reason and stripped the naked of their clothing. You have not given the weary water to drink, and you have withheld bread from the hungry. But the mighty man possessed the land, and the honorable man dwelt in it. You have sent widows away empty, and the strength of the fatherless was crushed. Wala kang awa. Sabi ni Eliphaz kay Job. Ginajudge na si Job. Hindi naman siya aware ko ng mga ginagawa ni Job. No? Kasi tahimik na tao lang si Job. Yun ang gawain niya. Nagtatrabaho siya. Tapos pupunta siya kay Almighty Father. Mag-o-offer siya. Magpe-pray siya. Pinagpe-pray niya yung kanyang mga anak. Araw-araw yun. Kaya nga masaya si Almighty Father kay Job. Hindi alam ni Eliphaz. Hindi naman sinasabi ni Job na araw-araw nagpipray ako. Hindi naman gano'n na sinasabi. Kundi ang sinasabi ni Job, hinahanap niya kung ano kasalanan niya. Tinatanong niya siya kay Almighty Father. Nang sa gano'n makahingi siya ng kapatawaran. Dugtong natin ulit yung sinasabi in Eliphaz. No? Therefore, snares are all around you. Kasi swapang ka, sabi ni Eliphaz. Therefore, snares are all around you, and sudden fear trembles you. Or darkness so that you cannot see, and an abundance of water covers you. Bulag ka, sabi ni Eliphaz. Is not God in the height of heaven, and see the high stars, how lofty they are. Si Almighty Father, sa taas siya, mataas, kita niya ang ginagawa mo. Oo nga, kita nga ni Almighty Father ang ginagawa natin. Pero si Eliphaz, nag-aakusa siya ng walang sa salita lang. Nag-aakusa sa hangin. And you say, what does God know? Can He judge through the deep darkness? Thick clouds cover Him so that He cannot see, and He walks above the circle of heaven. Will you keep the old way? Will you keep to the old way which wicked men have trod, who were cut down before their time? Gagayahin mo ba ang mga tao na namatay na? Na walang nangyari sa kanilang buhay dahil sila ay mga wicked people, sabi ni Eliphaz, who were cut down before their time, whose foundations were swept away by a flood. They said to God, depart from us, what can the Almighty do to them? Yet He filled their houses with good things, but the counsel of the wicked is far from me. The righteous see it and are glad, and the innocent laugh at them. So, ang sinasabi dito ni Eliphaz, yung mga innocent, magaganda yung buhay. Yung mga righteous, magaganda yung buhay. Walang problema. Yun ang ibig sabihin ni Eliphaz. Yung mga wicked naman, yun naman ang nagdurusa. Yun ang ibig sabihin ni Eliphaz. Pero mali si Eliphaz. Dahil kahit ang mga
followers of Jesus Christ, no? Yung mga disciples niya. Anong ginawa sa mga disciples ni Jesus Christ, sa mga apostles? Pinatay. Unang-unang pinatay, sino? Si James. Yun lang ang kamatayan ni James. Yun lang ang nakasulat sa isa-isang apostle ni Jesus Christ na nakasulat yung kamatayan sa Bible. Siya yung unang namatay. Kapatid ni John the Evangelist. So si John the Evangelist naman ang pinakahuling kinuha ni Almighty Father. So matatawag ba nating wicked si James? Kasi yun ang gustong sabihin ni Eliphaz eh. So mali si Eliphaz, no? Yet he filled their houses with good things, but the counsel of the wicked is far from me. The righteous see it and are glad, and the innocent laugh at them. Surely their adversaries are cut down, and the fire consumes their remnant. Now acquaint yourself with him and be at peace. Bumalik ka kay Almighty Father, sabi ni Eliphaz. Thereby good will come to you. Para maganda naman ang buhay mo, bumalik ka na kay Almighty Father, humingi ka ng kapatawaran. O kasalanan ni Eliphaz yun. Bakit niya pinipilit si Job? Hindi nga alam ni Job kung ano yung kasalanan niya. Ang isip lang kasi nga ng tatlo, kaya nahihirapan sa buhay ang mga tao dahil sa wicked. Hindi ganon. Lahat tayo dumadanas ng trials and tribulations. Si Jesus Christ, walang kasalanan. And yet, he was accused by the Pharisees. He was accused by the people. He was killed. He was crucified on the cross and he died, pero walang kasalanan si Jesus Christ. So tayo pa ba? No? Tayo pa ba? Kung yung walang kasalanan nga si Jesus ang daming paghihirap na dinanas, tayo pa ba? So lahat ng tao nakakaranas ng pains and sufferings. Hindi lang ang mga wicked. So mali si Eliphaz. Receive please instruction from his mouth and lay up his words in your heart. Ilagay mo sa puso si Almighty Father, sabi ni Eliphaz. Nasa puso na nga ni Job si Almighty Father. Ano pa bang sinasabi ni Eliphaz? Unreasonable si Eliphaz. Ang hirap kausap. Pero sabi niya, no, ano na siya, ito na yung taong knowledgeable and full of wisdom according to him. According to Eliphaz, sarili niya, itinataas niya. Receive please instruction from his mouth and lay up his words in your heart. If you return to the Almighty Father, you'll be built up. You will remove iniquity far from your tents. No, may mga taong ganito, bumalik ka na kay Almighty Father para hindi ka magkaroon ng trials and tribulations. Paano? Wala nang kasalanan, humingi ng kapatawaran kay Almighty Father. Nilinis na nga ni Almighty Father by the blood of Jesus Christ. Pero bakit nakakaranas ng pain and sufferings? Ito nga kasi yun na hindi lahat ng tao na maganda yung buhay maayos sa paningin ni Almighty Father. Hindi lahat ng tao na pangit ang buhay hindi maayos sa paningin ni Almighty Father. No. Iska na intindihan mo ba? Then you will lay your gold in the dust, in the gold of Ophir, among the stones of the brooks. Yes, the Almighty Father or the Almighty will be your gold or treasure and your precious silver. For then you will have your delight in the Almighty and lift up your face to God. Pag humingi ka ng kapatawaran, wala kang kasalanan si Job. You will make your prayer to him, he will hear you, and you will pay your vows. Alam ni Job tong sinasabi ni Eliphaz. Akala ni Eliphaz, siya lang nakakaalam nito, no? You will also declare a thing, and so it will be established for you. So light will shine on your ways. When they cast you down, and you say, exaltation will come, then he will save the humble
person. He will even deliver one who is not innocent. Yes, he will be delivered by the purity of your hands. Pag malinis ka, magiging maayos ang buhay mo, sabi. Hindi ka mapaparusahan, yayaman ka. Ito yung turo ng ibang mga religious leader. Magbigay ka ng maraming pera para yumaman ka dito sa mundo. Turo to ng mga religious leader sa mundo. Dalhin mo dito lahat ng kayamanan mo para maayos ang buhay mo. Hindi ganon. Ha? Hindi mo kang pera si Almighty Father. Hindi mo kang pera si Jesus Christ. Hindi nababayaran. Kahit na lahat dalhin mo dun sa inyong religious organization na mga material wealth mo, kung gusto ni Almighty Father na makaranas ka ng trials and tribulations, makakaranas ka kahit dalhin mo lahat ng sweldo mo doon sa religious institution ninyo. Hindi na mabayaran si Almighty Father. Kasi ang panghila ng mga religious institution or religious organization, para hindi ka maghirap, dalhin mo rito ang pera mo. Ba't yan? Para yumaman ka, dalhin mo dito ang pera mo. Niloloko kayo. And those people, they are using the name of the Lord in vain. Ha? Ginagamit si Almighty Father. May kalalagyan yung mga taong yun. Yumaman man sila dito dahil wicked sila dito sa mundo, pero nag-iintay sa kanila ang eternal damnation. Job chapter 23. Then Job answered and said, okay, Eliphaz, even today my complaint is bitter, my hand is listless because of my groaning. Oh, that I knew where I might find him, that I might come to his seat. Gusto kong lapitan si Almighty Father. Saan ko siya hahanapin? Kasi nga, inalaw ni Almighty Father na magtago siya. Magtago si Almighty Father. Nagtago si Almighty Father para hindi niya dinidinig ang panalangin ni Job. Di ba nga si Jesus, sabi niya, my God, why have you forsaken me? Parang ganon din itong si Job. Pinabayaan na ako ni Almighty Father. Yun ang feeling ni Job. Oh, that I knew where I might find him, that I might come to his seat. I would present my case before him. Lalapit ako sa kanya kung ano ang kasalanan ko and fill my mouth with arguments. I would know the words which he would answer me and understand what he would say to me. Would he contend with me in his great power? No. But he would take note of me. Makikipagtalo ba si Almighty Father sa akin? Hindi. Pero, he will take note of me. I-check niya. Ililista ni Almighty Father kung ano ang reaction ni Job, sabi ni Job. There the upright could reason with him, and I would be delivered forever from my judgment. Look, I forward, but he is not there, and backward, but I cannot perceive him. So, he was trapped. Na-trap na si Job. Hindi niya alam kung ano ang kanyang direksyon na pupuntahan. Dahil magulo ang kanyang isip. May mga kaibigan pa siya, nag-aakusa sa kanya. Wala yung anak niya. Wala siyang kayamanan. May sakit siya. So, hindi siya makapag-advance in life. Hindi niya alam kung anong direction ang kanyang pupuntahan. Look, I go forward, but he is not there. And backward, but I cannot perceive him. When he works on the left hand, I cannot behold him. When he turns to the right hand, I cannot see him. But he knows the way I take. Binabantayan ako ni Almighty Father, sabi ni Job. Pero ako hindi ko siya nakikita. Hindi niya dinidinig ang aking mga prayers. He knows the way that I take. When he has tested me, I shall come forth as gold. Pero sa pagtetest niya sa akin, makikita niya na gold
Kasi nga tayo nga dito sa mundo to, we are refined as silver is refined, tested as gold is tested. Importante kay Almighty Father yun, na makita niya na tayo ay ginto. Kaya dito pa lang sa mundo, we are being refined, sinasala. Nakita nyo na yun, nakita na ba ninyo? Nakita mo na yung scam sa internet? Kung paano hindi paghukay, gold panning. Gumukuha ng madaming durog na bato, no? Tapos sinasala, ginagano sa water. Iniikot-ikot yung bato, tumatama sa ginto. Tapos after some time, makikita mo na yung ginto. Yun ang gold panning naman. My foot has held fast to his steps. I have kept his way and not turned aside. Sabi ni Job. I have not departed from the commandment of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my necessary food. Mahal na mahal ni Job si Almighty Father. Faithful pa rin faithful pa rin si Job. But he is unique, and who can make him change? And whatever his soul desires, that he does. Kung ano ang gusto niya, ni Almighty Father, gawin niya. Wala makakapag-iba ng isip ni Almighty Father. Hindi na babayaran si Almighty Father. Kung ano ang gusto ni Almighty Father, gagawin niya. For he performs what is appointed for me. Ito ang nakaatas sa akin. Gagawin niya yon. Sabi ni Job. And many such things are with him. Therefore, I am terrified at his presence. When I consider this, I am afraid of him. For God made my heart weak, and the Almighty terrifies me. Takot ako kay Almighty Father. The fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge. So itong si Job, mas full of wisdom pa siya compared kay Eliphaz, compared kay Bildad, at kay Zophar. Verse 17, the last verse of Job chapter 23. Because I was not cut off from the presence of darkness, and he did not hide deep darkness from my face. Gagawin ni Almighty Father ang gusto niya. Walang makakapigil kay Almighty Father because He is our Father. He created this world. We are at the mercy of our Father. Hallelujah. We are at the mercy of our Father. Praise be to His name. I exalt the name of the Almighty Father. He is good. He is just. He is righteous. He does great things. He will be forever worthy to be worshipped. Thank you, and God loves us all so much.